Praise God, praise the Lord. Salamat sa Dios nga ning gutloa ato nasab nga mapadayon higala igsoon ang ato nga Bible study dinhi sa kahanginan. Salamat sa inyong pag-apo ha, kamong nagpaluyon ini sa inyong mga prayers o usab kamusab nga nag-extend sa inyong tabang materially, financially aron nga makagoon ta nining maong radio broadcast. O salamat sa Dios kay dinhi sa Sambuanga, dinhi sa Pagadian o usab dinhing dapita sa Dipolog, Mabati, no, di sa maong mga radio stations. So, of course, di sa Surigao City, Mabati kini atong tulamanong di Sovereign Grace Hour. Pagtimbaya sab nato sa atong mga kaigsuonan nga nagapaminawan dinhi sa Cebu City, no, pinaagi sa DY Kisi. Nga salamat sa Ginoo nga ginapahibalo, no, doon natay plugging matagadlaw dinhi Mabati sa mga stations sa Radio Philippine Network or RPN dinhi sa Dijin San Usab, no. Salamat kayo ha kang Ma'am Ilvi. Og usab atong pahibalo mo igsoon nga kining atong programa di lamang sa RPN Mabati diri sab sa DXGS dinhi sa General Santos City sa matag alas 5 sa buntag. Then dinhi sa Davao City DXUM alas 4 hangtod na alas 5 sa matag kadlaw. Then sa tagong usab, no, pinaagi sa DXDN. Then sa Tagum City gapon sa FM station ini sa DXAV Village, no, nga gapaminawan ning atong tulong gipadala sab nga tabang para sa atong radio program. Salamat yun kaayo niini makabisita ra ko diha sa inyo ha. Then usab sa mission sa Panabo, sa Tagum dinhi sa Asuncion, og usab dinhing dapita sa Surigao. Once again, kumusta di ay sa kang nang Nalda, sa bisan pagani, no, nila ni Rosalyn kang Brother Roger nga naaron sila sa nagutaw-utaw sa karagatan jer, amping-amping kadon ay ming pray para sa imo dia, no, imo safety nimo. Og sa batong gitimbaya si Terry din ha, Terry Lim dinhi sa Surigao City siyang pamilya og sa tanan ato mga kaigsuonan. Of course ang ato ang missionary sa maong lugar, no, antilan si Pastor Kenneth, Brother Kenneth Lloyd Ilocalan o Kang Ross, no. Sige, sa pa itong mga pahibalo karong gabi dinhi sa funeral service gihapon sa usas tong missionaries mo nga lugar, antilan si Brother June Ruben, Brother Kenneth Lloyd Ilocalan o Kang Ross. Ugman ako, no, last night. Sige, sa itong mga pahibalo karong gabi, no, mga alas 8 siguro ta magsugod na bread meal sa Monday, no, o alas 8:30 yan ang mga orasa, no. Anyway, 1 hour man na ito ang mensahe, apil na ang mga pahibalo. Then dito na nahatod sa patayang lawas ni mama nimo, no, kang ang Lorita Mara nga din kuha na po sa Ginoo ang iyang hinulamang kinabuhi. O happy birthday di ay atong pagtimbaya atong mga kaigsuonan dinhing dapita sa Banogon, no, kang Maricel Kalibay sa Upper Banogon, mission nato ni Dre, no, tugay-dugay na po yung kabisita diha. O of course ato sab nga amo sab nga eldest son si Bimboy, no, Dr. Mark Andrew Atop. O ato sab nga pagtimbaya sa iyang beloved wife, no, si Dr. Charis Atop usab. Boy, happy birthday. Ginoon ta, magdugang pagdaghang katuigan nimo og mag-bless pagyud ang Ginoo kanyo ni Charis sa inyong panagtiayon og sa inyo sab nga work. Salamat sa inyong mga prayers og pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. Karong takna maigsoon, no, ako'y magdala sa mensahe ug na si Attorney Lemuel, no, nga mao'y mag-expound sa pulong sa Ginoo. Atong pahibalo di ay ha, atong pahibalo ni nga
ang ato nga Lord Supper, no? Lord Supper nato karong Oktubre, sa itong schedule nato Oktubre 5, dili pa karong o dili pa ugma, dili pa sa this coming Sunday, dili pa sa Oktubre 5, first Sunday of October, ha? Og ay mo kalimot, Oktubre 11 sab ato ang Bible Seminar dinhi sa Kidapawan City, alauna sapon diha ta sa Buyaks, Litson Manok and Liempo House, ha? Tapada na sa Gaisano, Kidapawan. Ay mo kalimot, ha, mga igsoon, natay ginapanghatag ng mga libreng basahon anang panahon na libre po na itong seminar. Okay? Sige, sa pa itong mga dugang ipahibalo. Adre sa tayo mo tanong mo pa, so saan yung simbahan din ni Surigao City? Nadri sa Sovereign Grace Landmark Baptist Mission, sa Cascag Village, sa Pingals Tailoring Building. Diha, second floor, no? Matagalas ni Bisbuntag, sa adlawng Domingo, ang panimbahon. O nga, diri po ta sa Lapu-Lapu City, natadri sa temporayong tigumanan na to, kaban ni Pasoroy, sa Iyay Barbecue and Grill. Nindot ng tigumanan diya, kay ganan na ang dako-dako nga lugar, daplin rapor sa highway, no? Sige, ato ta sa ampoy mo kalimutan, karong gabi, paminawan yung programa ni Pastor Ray Jaris din sa Radyo Bibo 104.7, no? Alas 6:30, ugma sab sa gabi. Then, ilapod ni Pastor John Valentin, no? Sa Tay Radio Midsayap o sa Tay Radio Pigkawayan. Matag alas 5 sa kaadlawon. Sige, mag-pray ta. Once again, Father in heaven, ni kami gaduol sa imong mahal nga presensya, pasalamat sa privilege nga imong mga pulong, Lord, amo nasab nga mausahan sa paghisgot pagtuon. Mag-bless ka Ginoo nini. Akong pag-ambusab, Lord, nga bisan pa sa kumpletong kayuhan ni Brother Raul Alfante, Dennis Digos, sa kang James Usab, salamat nga gikan sa iyang patambal sa Turkey, nakabalik siya sa US. O palay kong gaprealan kaniya, ni Ay Evans sa Kandurang. O gusab Ginoo sa ban pa namang makaigsunan nga naas Balatian, Evans kang Brother Dudy, Brother Kabigas, o kang Lilian, Evan kang Rishal, anak ni Brother Lingling. And then, sa Lord kang Brother Binlot din sa New Bohol. Bless Ginoo again ang panimbahon o ang funeral service karong gabi. Bless up ang panimbahon na mo ug mga adlaw sa Research Church ug mga kaubanan ng mga churches admissions. Father, daghang pagkatuigan ihatag mo kang Bimboy. Salamat padangat ni Mesias sa another year sa iyong life. Pagkatuigan nagtiayon nila ni Charis, ikaw Lord mag-bless. Bless Ginoo sila dito sa US, even sila ni Christy, ang pamilya, Chingwa, si Beth ug ang tibok ka panimalay. Salamat sa imong kaayo. Tabangan mo Lord bisan pa mo nga kaning presidente, President Duterte, sa iyong health og nga makabalik sa Pilipinas, then salvation niya og sa tibok ka pamilya. Bless man o Father sila ni Ma'am Ilvi, Sir Manny, bisan pa kang Ma'am Ness, din sa Jesus. Salamat Lord sa imong gugma, grasya kaloy. Kani mamahan, balik na mong may agkadungganan, even sa Brother Kenneth, Lord, padayon ka magpanalangin kanila ni Mr. Ross. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, maigsoon. Ato ta sa study. Wasa tayo music karon ha. Ato ta sa ato ang meditation sa for a while. No? Darita sa Book of Proverbs kang Attorney Lowell sa chapter 19 na sa Proverbio, no? Pero kita darita sa chapter 14 pa lang gihapon, no? Proverbio kapitulo 14. Nga pastor nga nung kining sa Proverbio gitaga magyud tagag emphasis magyud ninyo ni kana maigsoon aron nga pagbalansi, no? Pagbalansi sa katudloanan sa pulong sa Ginoo kay tingali unyag mayro kay tas doktrina apan sa Christian living dili or vice versa.
mahikay ta sa kanabang unsaon pag kinabuhing Kristohanon, pero ang doktrina pod mali pod, kanang duha magdungan gid na. No, timbang yun nga kung si Solomon pa sa 11 sa Proverbio versikulo 1 nga dulumtanan sa Dios, no? Abomination at tubang nga si Ginoo ang timbangan nga tikasan. Mo nang atong pagkinabuhi mo igsoon kaya lang mainsakto gyud ni siya. No, mabalanse gyud. Pagtimbaya day nato sa ato nga mga kaigsuonan dinhi sa Asunsyon nga gapaminawan ni atong programa bisan pa dis mati di ay kanyo tanan diha mga igsuon. Og sige direta 14 mga igsuon, Proverbs chapter 14 unya atong pagtagad ning bersikulo 29. Inga pa din kaya humanamata sa 28, no? Nindot kaya nang gayon ni Solomon dere o Proverbio 14, versikulo 29. He said, "He that is slow to wrath is of great understanding, but he that is hasty of spirit exalteth folly." Siya daw nga mahinay sa pagkasuko, adunay dako nga pagpanabot. Apan siya nga dali lang masuko, hasty of spirit, gapakita sa iyahang kabuang. Ingon pa sa uban, pastor, sa batanon palagi na si Papa kanang o si tatay, di kay lagi na, kanang okay na kay, pero katiguang dali kay musuko. Okay, kita mga tiguang kay halang magkatiguang ta, kinahalang dili ta masuko. Anon kay na, delikados atake, sa atake, pastor? Atake sa high blood. Ano ba yan na, no? No, mataas ang presyon ba? Mataas na ito ang pressure sa dugo. Kay nakasuko. Asa ito nga verse nga sa Proverbio gihapon nga anadri kini bang katong giingon ba nga ang kasing-kasing nga a merry heart anera verse 13 chapter 15 a merry heart iyon din maketh a cheerful countenance. Napo sa 17, na-mention mo siya ni Lemuel, verse 22. A merry heart doeth good like a medicine. So, kuan kinahanglan kasing-kasing malinaw ug malipayon. Kana bitang magsikita katawa pero di po ta magkatawa kay tarapoy usaha. Ay mga angay katawa na katawa pero di ta mo katawa sa mga binuang. Labi nagbinastos bitaw. Very good. Balikan sa nato ning verse 29, Proverbio 14:29. He that is slow to wrath is of great understanding. Kapag kahigala rin advantage gyud kung sa mga situations bitaw, no, sa mga panghitabo, no, pairal gyud din kining pagkamahinahon. Kadulay akong kanang ginakaut nga kompletan masuko ta. Kung masuko, iyon pa ni dilito si John F. Kennedy, usa sa mga batugang presidente sa US. Iyon pa, if you are angry, count 10. Suko gani ka, ihap og na po, ihap silently, kay suko ihap og na pulo. If very angry, kung hilabihan yung suko aptik sa pagpaminaw apan mahinay sa pagkasuko kaayuhan ba o sa ni ana manggod, no, kana atong health wag na siya, no, sa gina sa mga gapakita pod kung petan sa mga condition situation bitaw magsuon di mo na to control ang ang panahon, di na to control na, but by the grace of God makontrol po na to atong kaugalingon, no, naipanahon sa pagkasuko, napoy panahon sa paghilom. Di kasi tanang adlaw sa panahon sa magkasuko. Siya ito ni tagapagtagad sa sunod nga panahon magsoon. Verse 29 gihapon ta. But he that is
hasty of spirit, he that is slow to wrath is of great understanding. Pero ang masuko mo na, gapa kadayag sa iyang foolishness, sa iyang kabuang. Sige, itong ipadayin atong paghisgot mga igsoon. By the way, bot mo mga kadawat o mga libreng basahon, ha? Nga panghatag ta, o mga basahon libre sa mga mangayo. O nalay mo yung mga pangutanan ng atong program, ang The Sovereign Grace Hour. Text din sa to ang tulumanon, kung na mo yung mga question. No? Kaya itong panikamutan ng Diyos pagtubag, atong tinguhaon nga matubag ng na kung naamatay mga questions with regards to our discussion, no? Din sa itong tulumanon. Text lang sa itong cell number sa Smart na 0918548452. Sige, padayon ta sa nabiyaan na to mahitungod nining church sa Ginoo. So atong nahibaluan nga ang tao nga responsable nga gaandam o katawhan nga tukuron niya ni Christ nga iglesia, kaya ang iglesia maigsoon dili sa bagong tugon, dili biya na building, ha? O say masayop ta ba yun nga ato ta sa church ang ipasabot de sa tigumanan, ang dili man na church building. Kaya ang church sa bagong tugon, mga igsoon, kapunungan o kanabang kahugpungan man sa mga taong linuwas ng mga bautismado. A group of, say, baptized believers. Ang iglesia sa Ginoo, sa dili building. Sa mga tanata, pastor, kung sa ito matukod itong iglesia sa Ginoo, atong nahibaluan nga sa panahon ni Christ. Pero mo lagi na, ay di ta malimot nga ang taong andam o katawhan para sa Ginoo nga iyang tukuron nga iglesia mao si John the Baptist. Si John the Baptist. Wala ning gibalik-balik niya to nga paghisgot ning katukuran sa iglesia sa Ginoo. Maiksunaro nga kita mabutang sa itong una-una nga doon nag-iglesia ang gitukod ang Ginoo. Kunya atong may baluan, unsang klase nga iglesia iyang gitukod. So, ang iglesia nga gitukod ni Kristo Jesus, gikan sa mga taong inandam sa pinadala sa Ginoo. Ingon pa sa John 1:6, there was a man sent from God whose name was John. Doon na rin usa ka tao nga ginganlag si Juan, nga pinadala sa Dios. Montang gipapisiya siya, gitagaan sa daang tugon, nga dunay usa nga mag-andam sa dalan sa Ginoo. Nya dili na literal nga dalan ang giandam ni Juan Bautista, kundi katawhan. Luke chapter 1 verse 17. A people prepared for the Lord. Katawhan nga inandam para sa Ginoo. So how did John the Baptist prepare those people? So una, he preached the gospel, or rather he preached repentance. Mo ginagibuhat ni John the Baptist, Matthew 3, versikulo 5. May atong tanawin sa kadali, ha? Kaya tigalig mo yung tangawa na ikinahanglan pag hinulsol, dili, oy, di pwede na higala. Naagi pag hinulsol sa kasala. Kaya ang tanan baya na himong mga makasasala. O sige nyo din, Matthew, kapitulo 3, unya versikulo 2. John the Baptist said, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Then, katong mga na naghinulsol sa ilang mga sala, gibautismohan ni Juan. But before that, iya pong gituluan lagi ni Juan ang mga katawan, mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Ginan sila ni John the Baptist, kung sila maghinulsol, human sila pag hinulsol sila makalapasan, kasalanan, saliga nila si Kristo. Muna dito, kung kano ginakutlo ng Buhat 19, versikulo 4, no? Pagsalig kang Christ. Ngano man na, pastor, nga, gina-emphasize ko ng pagsalig kang Christ, kay siya ramagod ang makaluwas. Way lain higala. Ako, ikaw,
si bisan kinsa higala dili makaluwas sa iyang kagulingon, dili simbahan makaluwas, dili bautismo, dili pagbantay sa kasuguan, dili kwarta, kung dili sa grasya kaluoy sa Ginoo, dugo ni Christ mao'y makahinlo sa sala sa tao, ug si Christ ra ang makaluwas. Munang maangkon sa tao ang kaluwasan samtang buhi pa siya. So, niya na si John the Baptist, he preached repentance, and then, ginan niya mga tao nga mosalig kang Christ. So, nanay mga naghinulsol, ipasayas na ni Attorney Dennis, ato nga tuloman nun, sa regeneration, nga ang tao maka-repent sa iyang sala, makatran, gibuhat na daw sa Ginoong iyang parte, so, tinuod man na nga, dili ang Diyos mo'y maghinulsol ang tao, kasi man mo'y makasasala ang tao. Pero atong duman ni higala nga dili makarepent ang tao unless sa ganito gawas kon siya buhion sa Dios spiritually kay patay man siya spiritually mo nang buhion sa siya mo nang gina-discuss no ni Attorney Lemuel tong programa. So karon na mga tao na hinusos sila magsalig sila kang Christ, gibautismuhan sila ni Juan Bautista. Humana na, dito sa Matthew 4, diri na, human sa temptation ni Christ, itintal siya for 40 days and 40 nights no, sa ni Satanas. Then, pinagi sa prayer o sa pulong sa Ginoo ni sibat si Satanas. Then after that, Christ started His public ministry. Munang mabasa na to na sa Matthew chapter 4. Verse 12, ato sa nahanong mga bersikulo. Nito si Christ sa Yuta, sa Zabulon, sa Nephilim, o dito sa Galilee, no? Sa Jordan. Then, gawali siya, the first message that Christ preached was that man must repent of their sins. Ingon sa verse 17, no? From the time Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Nagyo ng repentance, paghinulsol, pagbiya sala. Then verse 18, nira magsoon, and Jesus walking by the Sea of Galilee, so to brethren, morani, magsuon si Andres o si Pedro, si James o si John, silang unang upat ka mga disipulo ni Juan Bautista, nga mga nangasayb o gibautismuhan na. So, lagi sila, ready na sila. Gitawag sila ni Christ. O sa pagtawag ni Christ kanila, minunot ning upat nga to kang Christ. O dito maigsoon, natukod ang church sa Ginoo. Kaya ang kahulugan sa pulong nga church, ako nang gibalik ra nga gikan na sa Greek word nga ecclesia, which means, so sa ganito, ba't pasabot sa ecclesia? A called out assembly of saved, baptized believers covenanted together to carry out the Great Commission from the time of Christ to the present time. Mo ang iglesia sa Ginoo. So, kumutan na ta. Kasi nagtukod, Pastor, si Ginoong Hesukristo. Asa siyag materialis nga gatukod sa iglesia, mga inandam ni Juan Bautista. Asang dapita, tukuran ni Kristo. Mutan ta asang dapita. Dito sa daplin sa baybayon sa Galilea, nasod sa Israel. Daplin sa baybayon sa Galilea. Dili pa dito sa Jerusalem, Maikson. Dili pa sa daplin sa baybayon sa Galilea. Dito nagtukod si Christ. Pagtawag niya sa unang upat ka mga disciples. Mga saved man to sila, niya mga baptized. Pagsunod din niya, pagkuyog nila kang Christ, He called them, and immediately, they left the ship and their father and followed Him, followed Christ. So dito natukod ang church sa Ginoo. Kano sa matukod, Pastor, ang iglesia? Si Kristo ang founder, muli unang marka, ang unang marka sa iglesia sa Ginoo, si Kristo ang founder. Dili si Pedro. Dili si Pedro, layo na tinuod mga iksong na si Pedro ang founder. Si Kristo ang founder. Asa tukura, dito sa daplin sa baybayon sa Galilea, nasod sa Israel. Mato ang lugar. Kano sa tukura? Niyara.
Pagsugod ni Christ iyang public ministry. No, dito matukol ang iglesia. Ang mga scholars maigsoon, dili magkapre lang huna-huna ang man nag-ingon nga si Christ natawo siya sa kanana ang 4 BC. 4 BC mo'y pagkatao ni Christ, ingon panguban. Sa ako ang yun, sa AD 1, mo'y pagtukod, pagkatao sa itong Ginoo. Maunang uban, mingon na at the age of 30, Christ started His church. Ang uban sa mingon nga 26 or 27 AD. Ang pinaka-save di maikson is, gitukod ni Christ ang iglesia during His personal ministry. Not on the day of Pentecost. Maikson, wala tayo oras? Wala tayo oras. Pero ito ni Ugma, tumakawan si Attorney Lemuel, ganito sa nadlaw. Then, after that, ako na po'y mag-awali din sa radyo. Salamat sa panahon gihatag ka nato sa Ginoo. Again, higala sa imong pagpaminaw. Kung mapakas na tigkaluwasan, ay misay, come to repentance, then trust Christ. Saligay si Kristo higala. Huwag yung laing makaluwas ni mo si Christ na yun. Repent of your sins and trust Him as your Lord and personal Savior. Hanturugma, samang takna, samang istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atop Jr., si Attorney Lemuel Atop, manamilit kami magayon ng Diyos, magapanalangin, kanatong tanan. Daghang salamat. Sige, maison, ato ta sa ato ang paghisgot, pagtuon sa pulong sa Ginoo this time. Apan sa di pa niya na ato deta sa ato ang pagpamalandong makadali no, sa pulong sa Ginoo. Proverbio 13 ta. Muna ito ang verse for the day, Proverbs 13, and then verse 13 usab. 13 sa Proverbio. Matupad din ni Solomon. Whoso despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. Si bisan kinsa nga magatamay sa pulong, pasabot ning pulong limagson, ay lain ko dili pulong sa Ginoo, no? Ingon din si bisan kinsa nga magatamay sa pulong, pagalaglagon, apan siya nga adunay kadlok sa kasuguan, siya pagagantihan. Na kani unang phrase maigsoon, no? Kini bang mutamay sa pulong sa Ginoo? Ita sa member maigsoon na nga kini ba yang Bible nga atong ginatunan, di ba yan ni na ingon nga ordinary nga basahon. Tungod kay iyan is Ginoo, inspired kini. Gani gisulti kana no ni Apostle Paul nga kini tinuga sa Dios, may kapasalanan sa pagtudlo, sa pagpamadlong, pagmatuto diya sa pagkamatarong. Niya karon kung ato ning tamayon maigsuon, di ta motuorin ni ato ning supakon, dunay kabayaran. Laglagon ang tanang mo supak o mo tamay nining maong pulong sa Ginoo. Na-remember na ko itong giingon ni usa ka itis maigsoon nga si Voltaire. Nga ingon lagi niya nga gikan daw siyang kapanahonan. No? 100 years gikan siya panahon na Bible. Pero kablo ko sinitabo, 10 years after siyang paglitok. Katong mga leaflets nga iyang gi-imprinta against the Bible and against God, nahimong printing press, aron imprinta hinuon ang Biblia. Tanawara, no? Higid maigsoon, higid pwede nga ato ang tamayon ang Biblia. Na-remember na ko itong si Apostle Paul, sa pa siya makabig maigsoon sa Christianity, dito pa sa Jewish religion. Gitamay niya ang Christianity, gipapatay niya si Esteban. Sa diyang gikabig siya sa Ginoo dito sa dalan sa Damascus. Nabati niya ang giingon ni Christ, nga matupas ng Ginoo nga to kang Saul. Ngano Saulo, ngano ginilutos mo ako? Kinsa ka ba Ginoo? Matut pa niya, ako si Jesus nga mo ginalutos. Malisod alang kanimo ang pagsipa, pagpatid sa mahait ng butang. Pero kung maigsoon ang Bible, di pwede na ito ni tamayon ba? Kay pulong ni Ginoo. Yung pa ni Christ sa Juan Kapitulo 12, John chapter 12, and then verse 48. Matod pa niya, 12:48 sa Juan,
nagkanayon siya. He that rejects me and receiveth not my words, siya daw nga magkasalikway kang Ginoong Kristo o dili mudawat sa ihang magpulong. Adunay usa nga maghukom kaniya, the man that judges him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Ang pulong sa Ginoo nga gitamay mo sabre pulong sa Ginoo, mapugay pong pulong nga ang hukom ang tawhana nga gitamay. Munang salamat sa Ginoo kita magsuon gigrasihan kita. Tingali uban nato di gyud nagbiblia sa una, no? Apan karon we love so much the word of God. Amen. Amen. Praise God. Sige, magsuon ato ta sa atong padayon nga paghisgot pagtuon dinhi sa Isaiah 53. Isaiah chapter 53, kanindot nining giingon ni propetang Isaias mahitungod kang Ginoong Hesukristo. No? Sumala pa sa ato ang kaning pastor, the late Melbourne Cockrell nga, unta mayo ang pag-divide sa Biblia aning Isaiah 53, kaya actually magsuon, di magyunin dapat magsugod sa Isaiah 53:1 di sa verse 1 magsugod dito na sa 52 verse 13 supposed to be aron makuha sa akong nasulti itong niaging mga adlaw nga ang context rin nagsugod na sa verse 13, no? Gani ako nang emphasize kana bitang word nga behold, tanawa. Sa Bible magsuon ato ning delikatan kadali ha kay nako may emphasize ning word nga behold sa Isaiah 52 versikulo 13. Although niya karon sa 53 o asa nang gitarapit verse 3 man tanong gahapon gahisgot nini ato sang balikan kadali ha magsuon review lang niyo, a sort of review lang sa niya tong himuon ron diri sa Isaiah 52 versikulo 13. Pag-ingon din nga behold, tanawara. At kining mao nga pulong maigsuon, kini nagpasabot kini og nag-introduce og bag-ong topic or subject. Tanawara, marabag remember na ko tong si John the Baptist ba? Sa namautismo siya sa dito sa Jordan River. Asa na mabasa, Pastor? Ako sa nisingit kadali. So na, sige, try to see the book of John. First John, not First John, but John. John chapter 1, and then verse 29. So, dali, notice mo muna si Kwan din si John the Baptist, no? Ingon din sa verse 29. Okay. Asamanta lapit. At 28. These things were done in Bethabara, beyond Jordan, where John was baptizing. So dito notice mo si Juan, no, niya gipangutan na siya sa pipila ka mga tinuran niya o katong mga taong curious kinsa siya. So motong gitubag niya na, no, dili siya si Elias, dili siya si Kristo, no, ni ang propeta. Unya verse 29. The next day John says Jesus coming unto him. So, pagkasunod daw, nakita ni Juan nga si Ginoong Kristo, Juan Bautista, nakita ni Juan Bautista nga nagpadulong kanya si Ginoong Kristo. Og namulong si John, he said, behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So, gigamit niya din mag-iso ng pulong behold, tanawa. So, mausap din sa Isaiah 52, versikulo 12, no? Kini nga pulong maigsoon, pag yun diha nga behold, ipakita rin nga, importante ka yun ng hisgutanan o kining subject nga i-introduce sa maong writer. Now, usa di ka paagi sa maigsoon, marabaog ka ng gapukaw sa gakatulog gapanghuna-huna. Gapukaw ni siya ba nga niya ni umabotay ang usa ka Misaya. Okay,
Now, sa Biblia, gawas aning John chapter 1, maigsoon, daghan pang mga teksto nga nag-refer sa pag-abot ni Ginoong Kristo. Kanya, gigamit ng word nga tanawara or behold. Just like for example, no? Then his letter sa Zechariah chapter 9 and then verse 9. Sa daang tugon niya, Zechariah chapter 9 verse 9, matupay ni, behold, the king comes unto thee. Propesya na may zone about the coming of the Lord Jesus Christ. Another one, there is kanya itong gibasa, no? Behold, my servant, kanya itong gibasa ron. Sa Isaiah 52, versikulo 3, tanawa ang akong ulipon. Dito sa Maison sa Zechariah chapter 6 verse 12. Matur pa dito, behold, the man whose name is Branch, tanawa, ang tao nga ginganlan og mao ang sanga, the branch. Now, another one, Maison. Dito sa book of Isaiah chapter 40 and then verse 10. Isaiah kapitulo 40 versikulo 10. Matur pa dito, behold, the Lord God will come. So, dere, sa daang tugon maigsoon, gipropesya na ang pag-abot sa ato ang Ginoong Jesucristo. Muna nga, matuma na din nina sa bagong tugon. So, muna ang mapropesya sa daang tugon. Now, dere sa New Testament maigsoon, particularly ang Synoptic Gospels. Ito sa Synoptic Gospel, muna ang first four books of the New Testament, which comprise akang Matthew nga sinulat, no? Matthew, Mark, Luke, and John. Kining upat ka mga sinulat sa ninimo mga apostoles magson. Unya, kining matag usala managlahi ang ilang pag-introduce kang Christ. Si Matthew nagpresentar kang Christ ingon nga hari sa Israel. No? Whereas si Mark sa maong basahon niya, Book of Mark, nag-picture kang Christ as the servant of Jehovah. Si Dr. Luke, no, si Lucas magsoon, nagpakita kang Christ ingon nga the Son of Man. While si Apostle John din sa Book of John, nagtudlo kanato nga si Ginoong Kristo mao ang eternal God. So, diri mo igsoon sa atong gibasa diri sa Isaiah 52, pag yun dihag behold, ga kuha na sa atong attention nga mo abotay ang Ginoong Jesucristo. Now, again, balikan nato ning Isaiah 52:13. Pag yun dihag behold, my servant. Ako nang gipasay sa maigsoon, no? Sa may aginitong pagtuon. Nga, kung ato lang isipon nga si Ginoong Kristo, Dios nga mibiya sa iyang kahimtang dito sa langit, aron lang magpakatawag mahimong servant. Kita dahil maigsoon, di po dahil ta tanaw tungkol yung we are somebody. Kay mismo gani ang Ginoo maigsoon, wa gani siya magpakakinsa. Kung mo tanawon ba? Miyani siya sa iyang in a lowly state. Imagine that, no? Kakabos ng gawa na ipinakakabos maigsoon gawas ng Ginoo. Although dato siya, impanipol din sa 2 Corinthians, pero nahimo siyang kabos, aron nga kitang mga kabos mahimong mga dato. O sa ingon sa itong gibasa, Isaiah 52. Sa tiging ganda, pero ga-record ni Prophet Isaiah. Matupad ni, behold my servant, whom I uphold, mine elect, in whom my soul delighteth. I have put my spirit upon him, he shall bring forth judgment to the Gentiles. So, many times sa Biblia, may isang gitawag si Christ, ingon nga servant. Then, there is a 53 verse 11. Isaiah, matanawin niyo mag-ison, masig yun din he shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many. Ang akong mataro nga
ulipon. Righteous servant. May tawag samahan kang Christ. Dito sa Book of Zechariah, chapter 3, verse 8, gitawag samahan si Christ nga my servant, the branch. Ang akong ulipon nga mao ang sanga. Sige, maigsoon. Direta. Sa, pala ko gusto emphasize, direct yapon sa Isaiah 52. Actually, mixon, nindot kayo ni balik-balik ko ning may tungkol kang Christ. Kinibang pag-iyon din sa verse 13, behold my servant, although besides na ko ni last discussion na to, pag-iyon din, behold my servant shall deal prudently. Ako nang gitagaag gamay ng exposition ng word nga kadabang pagka-prudent, pagka-malamon sa itong Ginoo. Actually, ba ikson, kining ang word nga wisdom, or wise o prudent, dili isa managsama. No? Lahi ang prudence kaysa wisdom. They are not the same thing. Di sila usara ka butang. Ingon pa dito sa Matthew 11 sa prayer ni Christ sa iyang amahan. Thou hast hid these things from the wise and prudent. Di ba? Ingon sa prayer ni Christ kato sa iyang amahan ba? Kapasalamat ako kanimo man impastong Ginoo sa Kristo. Nga kining mga butang gililong mo, gitago mo. Thou hast hid these things from the wise and prudent. So, ang kining pagka-prudence sa katao lahi sa kaysa iyang pagkamaalamon, no? So sa day kahulugan o sa day kalinan, pastor, prudence is wisdom in action. Muna may so ng kung atong tanaw ng right definition sa prudence, no? Prudence is wisdom in action. So muna, no, ang pagkamalamon sa tao makita diha sa iyang binuhatan. Makita sa iyang trabaho. Ingon pa dito sa Proverbs chapter 8 verse 12, that refers to Christ. I, wisdom, dwell with prudence. So lahi ang wisdom kaysa prudence. Okay? Now, giyon sa papakita sa tong Ginoo maigsoon ang iyang pagka-prudent. Ani ay pipila ka mga pagpamatuod maigsoon. Giyon sa papakita ni Kristo ang iyang pagka-maalamon. No? Naa siya ning tawag nga kaniya sa pagka-prudent. No? Now, una, maigsoon, Christ acted prudently in His baptism. Uman nga si Kristo maigsoon. No? May pakita sa Israel at the age of 30. Moto'y pagsugod ni Christ in public ministry, at the age of 30. Basa na ito na sa Luke 3:23. Bilo, atong klasa kadalibi. Talig mamali ko sa paghatag sa insakto nga text, no? Nga, nag-start si Christ maigsoon at the age of 30. Lucas 3:23. Matod pa dinhi sa pulong sa Ginoo. 3:23. And Jesus himself began to be about 30 years of age, being as was supposed the son of Joseph, which was the son of Heli. So, pila edad ni Christ, nagsugod siya sa iyang public ministry, edad siya 30 anyos. Dini sa record sa Lucas 3:23. Now, pero maigsoon, ano yung una ko nga ipakita ni Christ din iyang kanabang pagkamaalamon. Ipakita niya iyang pagkamaalamon. Diya sa una, maigsoon, He walked 60 miles just to receive the right baptism from John the Baptist. Imagine that, no? 60 miles ang gibaktas ni Ginoong Hesukristo. Aron lang yun maabot niya ang si John the Baptist og siya magpabautismo. Pila ba ng 60 miles? Akong nibaluan maigsoon kay mga usa ka kilometro is 0.6 miles.
Sa ito pa, mahulog siya magsunog kung 60, mga around 35 kilometers. Nga na ba, no? 35 to 38, no? Nga mga kilometrahe. Layo na. Kung sa pagsukod na ito na Davao to, Davao to, kininaangunahan sa Panabo, Carmen. Ayun na posible no? Davao City Hall to Carmen, Davao del Norte. Layo na, magsoon. Pila ka oras na magtason. Kung ang usa ka oras is 4 ka kilometro, o 3 kilometro, 4, shall we say, dugay-dugay. Usa ka adlaw, nalakaw. O nganong dito man po si Christ miadto kang Juan Bautista magpabautismo. To kay ato panahon na wa pay laing dunay otoridad sa pagpamautismo gawas lamang sa pinadala samahan nga mao si Juan Bautista. Juan 1 bersikulo 6. So ato makita diri maigsoon no kini pud ay magpabautismo dapat atong tan-awon nga iya gyud usa sa mga kaiglesiyahan sa Ginoo dito ta magpabautismo or ikaw higala igsoon kay daghan bang bautismo ron nga dili mao. Sigutan niya nato nasunahan unsaon pagpakahibalo nato sa gitawag og biblical baptism. Itugod sa ginuugma, isigutan na ko maigsoon ikaduhang pagpamatuod nga si Christ na agid kaniya kining pagka-prudent, no? Ayang pagka-maalamon in action. Og maaton na tagapagtagado matay oras, sigala, tinggal ikaw karon sa iyong pagpaminaw. Wala pa niyo masinati ang salvation. Karon ay nakukining ginaingon nga ang salvation diha ra gyud kang Christ. Come to repentance, trust Him as your Lord and personal Savior. Hantod ugma sa samangtak na ug sa samang istasyon inyong higala sa kahanginan Andres Atop Jr. Manabilit magaingon ang Dios magapanalangin kan natong tanan daghang salamat.